Nagpasaklolo ang mga nakatira sa isang barangay sa Maynila na 2 linggong nawala ng supply ng kuryente. Matapos pong masunugan, matinding perwisyo raw dahil sa init kaya tumugon ng inyong Kapuso Action Man. Sa sunog na sumiklab sa Interior 26 V-Mapa Barangay 596 sa Santa Mesa, Maynila nitong 2 ng Mayo, may isang senior citizen na namatay. Hindi makapasok pre ha, malaki na yung sunog. Atras na! Wala na, patay na yung ilaw pre. At mahigit 30 individual na nawala ng tirahan. Ang ilang maswerteng hindi nadamay sa sunog ramdam ang epekto ng trahedya sa kanilang lugar. Gaya ng pamilya ni Imelda. Halos 2 linggo kaming walang kuryente. Malaking perwisyo ang di nakakatulog ng maayos sa sobrang init. Sinubukan na raw ilapit ng mga apektadong pamilya sa Meralco ang problema pero Ang sabi lang daw po ng Meralco ay naka-line up po kami. dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Paliwanag nila, hindi agad na ibalik ang kuryente dahil kailangan daw muna nilang magsagawa ng masusing inspeksyon sa mga pasilidad nilang naapektuhan ng sunog para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ngayong natapos na nila ito, naibalik na rin ang kuryente noong 16 ng Mayo. Lubos namang nagpapasalamat ang pamilya ni Imelda at kanyang mga kapitbahay. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa lamang reklamo pang-abuso, kaligtasan ng pedestrian ang isinusulong ng mga itinakdang tamang tawiran. Pero paano kung may harang na railings sa kabilang bahagi ng daan? Yan ang idinulog sa inyong Kapuso Action Man. May tawiran sa bahaging ito ng Barangay 178 sa Camarin, Caloocan, pero ang problema, binakura naman ng railings ang kabilang bahagi ng daan, kaya ang mga tumatawid. Eh paano nga may bako, di ikot ka pa, kinakabahan ka. Kasi siyempre ang mga sasakyan sunod-sunod yan. Nagtataka nga kami bakit nilagyan ng tawiran dito pero may bakal naman nakaharang. Kaya minsan naiipit yung mga dumadaan dahil yung sasakyan minsan hindi naman maingat yung iba. Matagal na munong problema sa lugar ang takaw aksidenteng tawiran. May aksidente rin minsan dito eh. Kasi yung mga tumatawid, delikado sila dahil dito rin nanggigilid eh. Eh kaya nga tawiran, dapat diretso sila rito. Hindi yung minsan papunta rin, minsan hindi pare-paras. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Ayon sa pamunuan ng Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department, tuluyan na rin nilang isinara ang tawiran sa bahagi ng Barangay 178. Nagdesisyon daw silang wag na ito ipagamit para maiwasan ang mabagal na daloy ng trapiko sa lugar. Pero hindi kailangan mga ng mga pedestrian dahil ililipat naman daw ang tawiran. Bago maglagay ng bagong railings sa traffic markers, kasalukuyan lang inuuna ang pagkumpuni sa drainage, katuwang ang MMDA at DPWH. Sa Setyembre ang target completion ng ililipat na pedestrian lane. Sa ngayon ay pansamantala silang naglagay ng mga enforcer na pwedeng tumulong sa mga tatawid. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.